Sa harap ng maluwang na garahe kung saan may itim na SUV na nakaparada at dalawang paso ng santan ang nakahilerang parang bantay, nakatayo ang isang batang payat, nakasuot ng kupas na kayumangging t-shirt at maong. Mahigpit niyang yakap ang isang maliit na kahon ng gamot, nebule para sa nebulizer, na parang iyon na lang ang nagtatanggol sa kanya laban sa lahat. Nanginginig ang baba niya, humahabol ang paghinga. Mula sa ilalim ng gate na asul, dumadaloy ang alikabok na parang kumakantsaw. Mula sa may porch, lumakad ang lalaking nasa dilaw mustard na polo. Matipuno, tuwid at may boses na sanay sa utos. "Umalis ka rito, Liam!" sigaw niya, sabay turo sa labas ng kalsada. "Ilang beses ko bang sasabihin? Huwag kang magpapakita kapag may bisita ako." Nasa likod niya ang apat na kaibigang nakapamaywang, hawak ang baso ng malamig na serbesa. May babaeng nakaberdeng blusa na napaikot ang mata. May lalaking tumawa ng malakas, parang nanunood lamang ng masayang isena. Sa gilid, may dalagang nakasandal sa pader na nagpipigil ng halakhak at dinuduro ang kahon sa kamay ng bata. "Anak, props ba yan?" Biro ng isa. "Baka sa TikTok umarte ka na lang." Hindi nagsalita si Liam. Kakaalis lang niya sa butika sa kanto. Pinagsama-sama ang naiping barya at kinapala ng muka para bumili ng nebule para sa sarili niyang hika kung sakaling umatake, at para rin kay Tito Nonoy, ang matandang hardinerong lagi niyang kasama sa bakuran kapag tuwing hapon ay hinihika rin. "Pa," anas niya, halos di lumalabas ang tinig. "Kailangan ko lang po sanang..." "Huwag kang tatawag sa akin ng pa sa harap ng mga kaibigan ko," putol ng lalaki. "Nagdadahilan ka na naman, lahat na lang ginagastos mo, kahit kailan sakit ka sa bulsa." Mas lalo pang kumunot ang noo ng bata. Sa likod, nakasilip si Yaya Silya, hawak ang panyo sa labi, parang handa siyang sumalo ng luha. Pero nauna na ang kahihiyan. Tinalikuran ng lalaki ang anak, at sa isang kumpas ng kamay, itinuro ang gate palabas. Humakbang si Liam. Sa bawat sandali ay naririnig niya ang paanas na tawa, ang salitang malas, at ang kalansing ng bottle opener. Nang makarating sa gilid ng gate, napasubsob siya sa poste at tuluyang umiyak, pinipigilan ng paghingal para balang makarinig. Kumikirot ang dibdib, hindi lang dahil sa hika. Mas masakit ang puwang sa pagitan nilang mag-ama. Sandali lang bago tayo magpatuloy. I-comment mo muna kung saan ka nanonood para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo sa channel, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-tap ang notification bell para lagi kang updated sa araw-araw na episode ko ng Inspiring Life Stories. Sige, ituloy na natin ang kwento. Noong nabubuhay pa ang ina ni Liam, si Mira, mahinahon at palangiti, hindi ganito kabigat ang hangin sa bahay. Bago pa man mag 8 years old ang bata, tinuruan siyang gumamit ng inhaler. Ginawa siyang schedule chart para sa gamot at sinamahan siya sa bawat check-up. Sa tuwing humihina ang baga ng anak, inuupo siya ng ina sa harap ng bintana at sinasabi, "May hangin sa mundo na para sa iyo. Huwag kang matakot huminga." Pero nang pumanaw ang ina dahil sa biglaang karamdaman, 2 taon na ang nakalipas, sumara ang mga bintana. Ang ama, si Marco, isang senior executive ng Arsenas Group, ay tila makapalang pader sa paligid. Nakatalungku sa trabaho, nakatungo sa sariling ambisyon at nagtataglay ng galit na hindi niya matukoy kung kanino dapat itapon. Sa anak, sa kapalaran, sa sariling panghihina. Ang mga gabi, kasama si Yaya Celia ang nag-aalaga kay Liam. Minsan sa kalagitnaan ng atake ng hika, habang nasa dilim, idinadampi ni Celia ang palad sa likod ng bata. "Hihinga pa tayo bukas, anak," bulong niya. "Hindi na uubos ang hangin para sa mabubuti." Iyon marahil ang dahilan kung bakit kahit tinataboy, si Liam ay natutong mag-alok ng tulong sa iba, sa tao, sa sisiw, sa asong naliligaw. Kahit sa hardinerong si Tito Nonoy
na minsan ay sumaklolo sa kanya sa gitna ng atake at inakay siya patungo sa nebulizer niya sa storage. Kinagabihan pagkatapos ng pangyayaring iyon sa garahe, naglakad si Liam papuntang garden shed kung saan nakalagay ang lumang nebulizer. Nakita niya roon si Tito Nonoy, nakaupo at hingal, hawak ang dibdib. "Liam, parang hindi ko kaya," sabi ng matanda. Mabilis na kumilos ang bata. Binuksan ang kahon, ibinuhos ang laman sa cup, ikinabit, pinagana ang makina. Umusok ang gamot at dahan-dahang gumaan ang paghinga ni Nonoy. "Salamat," sabi ng matanda pagkaraan. "Kung hindi ka bumili, para po sa atin yan, Tito Nonoy. Sobra-sobra naman pong binibigay niyong sinigwela sa akin." Hindi alam ni Liam na sa pinto may isang matandang lalaking nakabarong na taga-legal ng Arsenas Group ang nakamasid. Si Attorney Ben Villoria, na nagkataong dinalaw ang bahay upang ihanda ang ilang papeles na iniwan ng yumaong Doña Salome Arsenas, ang tagapagtatag ng kumpanya at lola ni Marco. Nakatayo siya sa dilim. Pinapanood ang batang hindi nag-atubiling gumastos ng kinita sa pagbebenta ng recycled bottles para lamang makabili ng gamot na hindi lang para sa sarili. Nasa bulsa ng abogado ang isang sobre na 2 taon na niyang hindi maibigay. Addendum sa huling testamento ni Doña Salome. Sulat kamay ng baon niyang fountain pen. Nakasaad, ang magmamana ng kontrol sa Arsenas Group ay hindi ang pinakamalakas, kundi ang pinakamabuti. Kapag ang aking apo, si Liam, ay nagpakita ng kabutihang hindi hinihingi, siya ang itatakdang pangunahing tagapagmana sa ilalim ng pangangalaga ng konsehong itinayo ko. Kung hindi, ang siyang susunod ay ang pangalan ng kapatid ni Marco. Hindi ito isinapubliko ni Ben dahil gusto ng Donya na makita sa tamang oras, sa oras na naglalakad ang kabutihan kahit walang nanonood. Sa gabing yun, nakita na niya. Makalipas ang 3 araw, ginanap sa mismong bahay ang business cocktail na ipinatawag ni Marco para sa mga partner at kaibigan. May bandirang roll-up, may mga tarpulin ng proyekto, may mesa ng cheese and wine. Muli, ipinagsigawan ni Marco ang plano niyang umakyat bilang COO at kalaunan ay maging chairman dahil malapit nang magretiro ang tiyuri niya sa posisyon. Sa gitna ng pagbubunyi, may humintong 3 itim na sasakyan. Mabilis na bumaba ang mga taong nakabarong at babaeng naka-navy blue na Amerikana. Nasa harap si Attorney Ben. "Magandang gabi, Mr. Arsenas. Magalang pero matigas ang boses. May kailangan kaming ipahayag ayon sa huling habilin ni Doña Salome." Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Napakunot ang noo ni Marco. "Sa opisina dapat yan. Bakit dito?" "Sa bahay daw," sagot ni Ben, "kung saan nakatira ang pamilya, lalong-lalo na kung nasaan ang apo." Napabaling ang mga mata ng lahat sa loob ng bahay, parang sabayang napagtanto na wala si Liam. Si Marco, mariin ang panga. Sumigaw, "Wala rito ang batang yun!" Gumalaw si Yaya Celia, lumabas mula sa kusina. "Nasa likod po, nagpapakain ng pusa sa basement." Parang biglang nagkaroon ng sariling isip ang mga paa ng mga tao. Sumunod sa kanya ang ilang kasamahan ni Ben at ang 2 board member. Maya-maya, nakita nilang pabalik si Liam. May dalang platitong palaman ng tuyo para sa isang pusang pilay. Napaatras siya sa dami ng taong nakatingin. Lumapit si Ben, yumuko. "Liam, ako si Attorney Ben, kaibigan ng Lola Salome mo. May ibibigay lang ako." Inilabas niya ang sobre, pinunit ang gilid
at binasa ng malinaw sa harap ng lahat. Habang binabasa niya ang liham, nagsikip ang bibig ni Marco. Nandoon ang lahat. Ang kabutihang ipinamalas ni Liam kung walang tumitingin. Ang pagnanais ng Donya na ang susunod na mamuno ay marunong huminga kasama ang iba, hindi lang humigop ng hangin para sa sarili. May lagda, may petsa, may seal ng kumpanya. Sa araw na matukoy ng abogado ng pamilya ang katibayan ng kabutihang iyon, nakasulat, agad niyang ihahayag sa pamilya na si Liam ang pangunahing tagapagmana ng aking shares at mga titulo na ilalagay sa isang trust hanggang siya'y mag-edad. Ang mga magulang o tagapag-alaga ay kinakailangan dumaan sa programang pangmagulang at ethics na pangungunahan ng foundation. Humalakhak ng mapait si Marco. Kabalbalan, bata, may hika, air, pwede bang huwag tayong magdrama sa harap ng mga bisita? Walang drama ang batas, Mr. Arsenas. Oscar awarded lang ang boses mo. Inilabas niya ang isa pang papel. Nandun din ang kondisyon na kung sakaling ang ina ng bata ay pumanaw, mananatili sa trust ang kontrol at ang guardian ay hihirangin ng foundation. Ibig sabihin, simula ngayon, hindi na ikaw ang may huling desisyon sa bahay na ito, lalo na sa kapakanan ng bata. Parang lumupog ang lupa sa ilalim ni Marco. Hindi pwede yan. Angil niya. Ako ang nagpatakbo ng proyekto sa Luzon. Ako ang nagpakapagod. Ako ang... Isa pang kondisyon puton ng isa sa mga board member ay ang pagsusulit ng pag-uugali. Ang sino mang magulang na malinaw na gumagawa ng psychological harm sa bata ay pansamantalang aalisin sa anumang allowance mula sa kumpanya at ilalagay sa leave hanggang makumpleto ang Family Intervention Program. May video at testimony tungkol sa pangyayari sa garahe nung isang araw. Parang sabay-sabay na napalingon ng mga bisita kay Yaya Celia at kay Tito Nonoy. Si Celia naman ay naminginig, nagtaas ng kamay. Pasensya na sir, pero kailangang maalagaan si Liam. Si Nonoy naman ay umamin. Tinulungan ako ng bata nung atakihin ako sa paghinga. Tumingin si Ben kay Liam. Anak, alam kong bigat ito sa dibdib mo, pero hindi mo kailangang maging malupit para maging malakas. Lumapit ka rito. Dahan-dahang lumapit si Liam. Inibaba niya ang platitong palaman ng tuyo. Sumampa ang pusang pilay sa gilid ng paso at tinitigan ng esena na parang nauunawaan ng nobelang nagbubukas. Kinuha ni Ben ang kamay ng bata. Inilagay sa ibabaw ng dokumento. Iyan ng trust na manghangalaga sa iyo at sa libu-libong pamilya ng mga empleyado. Sa ilalim ng foundation, itatayo mo ang Salome Breathing Program para sa mga batang may hika. Gusto mo ba iyon? Tumango si Liam. Nangingilid ang luha pero matatag ang noo. Kung pwede po sana, ihalo natin ang pangalan ni Mama. Nasa footnote na, sagot ni Ben nakangiti. Mira Program for Kind Homes, mga tahanang marunong huminga. Suminga si Marco. Hindi pa ito tapos. Angil niya, hindi ninyo ako maaalis sa bahay kung ito. Wala namang nagpaalis, pero kung dito ka titira, hindi bilang hari, kundi bilang ama. Kung makakapagpakumbaba ka pa, may lugar ka pa rin sa buhay ng anak mo. Kung hindi, may ibang pinto. Natigilan si Marco. Sa likod, ang kanyang mga kaibigan na kanina lamang ay nagtatawanan, mayon ay nagkakatinginan. May ilan pang biglang nagpaalam, sinabing may naaalala lang na meeting. Nakatayo si Trina at Marga, mga kapitbahay na pakialamera minsan, subalit walang masabi. Panay dasal ni Yaya Celia na sana may matuklaw sa puso ni Marco. Unti-unti nalusaw ang galit sa mukha ng lalaki. Napalitan ito ng pagod. Napatingin siya sa anak, sa maliit na kahon ng gamot nito noong araw na itaboy niya. Sa wakas, bumaba ang kamay niya na kanina ay palaging nakaturo. Liam, angil niya. Paos, pasensya na. Hindi agad sumagot ang bata. Tinitigan niya ang palad ng amang na yun ay hindi na matakot, kundi parang walang malapitan. Sa dulo ng driveway kung saan siya pinaiyak, heto siya at tinatanong kung kaya pa niyang mahalin. Pinikit niya ang mga mata sandali, inalala ang tinig ng ina. May hanin sa mundo na para sa'yo, huwag kang matakot huminga.
Pwede po pa. Malumanan niyang sinabi sa wakas. Pero wag na natin uulitin. Marami pong batang hindi kasing swerte ko. Ayokong maranasan nila yun. Nagkatinginan ng board members at si Ben. Hindi nila inaasahan ganun kabilis magpalaya ang bata. Simula bukas, dadagdag ni Liam, magpapatayo tayo ng breathing room sa mga paaralan. May nebulizer at training sa first aid. At kung papayagan ninyo, gusto kong bumaba sa mga komunidad para makinig. Pag-aaralan natin, tugon ni Ben at tingapik ang balikat ng bata. Ikaw ang vision, kami ang maghahatid. Lumipas ang mga buwan. Sa unang board meeting kung saan pinayagang umupo si Liam bilang youth trustee, hindi siya nagsuot ng mamahaling suit. Nakakayumanghing polo lang siya, katulad ng araw na iyon sa garahe. Nakikinig siya sa mga usapan ng matatanda at tumutugon kapag naiintindihan. Sa mga community visit, kasama niya si Marco. Nagsisimula sa umpisa bilang voluntaryo. Nagbubuhat ng kahon, nag-aayos ng upuan at tahimik na humihingi ng tawad sa mga batang nakikita niyang umiiyak. Unti-unti natutong hindi mabasag ang lalaki kapag may nababaling plano. Unti-unti humina ang ingay sa dibdib niya. Isang hapon, sa mismong driveway kung saan nagsimula ang lahat, ginanap ang unang Mira Breathing Camp. May tents, may doktor, may libreng gamot, may play area para sa mga bata. Nakaupo sa step si Liam, bit-bit ang stethoscope na regalo ng foundation. Tinapik niya ang siko ng ama. Pa, may workshop ka raw sa mga tatay para sa kind homes. Gumiti si Marco, payak at pagod, ngunit totoo. Oo anak, marunong na rin akong huminga. At habang lumulubog ang araw, ang asul na gate ay hindi nahadlang kundi pintuang bukas para sa mga pamilyang dumaraan. Ang itim na SUV ay hindi na simbolo ng paghihiwalay, kundi sasakyang nagdadala ng mga kahon ng nebulizer at masayang halakhak. Sa tabi ng dalawang paso ng santan, may dagdag na paso, maliit, bagong tanim ni Liam at Tito Nonoy, kalatsuki na puti. Sabi ni Yaya Celia, iyon daw ang bulaklak ng pag-asa. Kung minsan may dumadaang kaibigan ni Marco na dati ay humalakhak sa kahihiyan ng bata, they keep their heads low now, bumibili ng donasyong kupon, nag-aabot ng kamay. Hindi na mahalaga kay Liam kung sino ang nakatawa noon. Ang mahalaga ay kung sino ang matututong huminto ngayon, yumuko at humingi ng katawaran. Dahil ang tunay na dynasty na minamana ay hindi ang kayamanan, kundi ang kakayahang panatilihin ang paghinga ng iba. Sa tabi ng pinto, nakasabit ang isang simpleng frame, sulat kamay ni Doña Salome. Ang totoo, hindi sakit ang kahinaan, sakit ang pagiging manhid. Sa pamilyang marunong makiramdam, laging may tagapagmanang karapat-dapat.